kahapon lumabas sa reels ko yung si Jo Marichan lalabas na. Sabi ng isa, hindi, bukas pa ang bear kaya isang araw pa. Lumalamig na rin, and so we can look forward sa celebration ng Christmas. At yung Christmas na ito, alam natin na ito ay kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. And every Sunday, tayo ay nagtitipon para i-celebrate. Hindi lang yung kanyang kapanganakan, kundi yung kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli para tayo ay iligtas. So aside sa tinatawag natin na tayo ay magpahinga, ito ay celebration din ng ginawa ng ating Panginoon sa atin. Now, yung message this time, itutuloy natin yung series on sharing the Word of God, sharing Jesus Christ sa iba. Nag-start tayo sa katulad ni John the Baptist na shinare niya si Jesus Christ as the Lamb of God sa kanyang mga disciples. Ito ay isang example ng isang teacher pagkatapos sineshare niya sa kanyang estudyante about Jesus Christ. Very interesting kasi sa John, yung mga lessons natin is lahat sa John chapter 1. Si Andrew, hinanap niya si Peter na kanyang kapatid. And we learn how to evangelize, how to share the gospel sa ating mga mahal sa buhay. And then yung sumunod naman, si Philip, shinare niya yung gospel sa kanyang kaibigan na si Nathanael. This time, sa John chapter 3, paano mo i-share yung gospel sa isang naghahanap, seeker? So, John chapter 1, then napunta tayo sa John chapter 3. Pero bago yan, tingnan natin yung pinanood ni Lynn kagabi na nirecommend ni Renz, the pianist. This is about the mga Jewish na pinagpapatay sa Germany and Poland. Ang setting nito ay sa Poland. Isa siyang Polish Jew na ang galing mag-piano. The best in that area and maybe in the best in the world sa time na yon. Towards the end ng movie, naghahanap siya ng pagkain. Itong pinakabida. Naghahanap siya ng pagkain. Kasi gutom na gutom, ano? Habang binubuksan niya yung isang delata, may isang German officer na narinig yung kanyang pagbubukas at pumasok. Akala niya papatayin na siya kasi yung ibang mga German officers pinagpapatay nila. No? And then, tinanong siya kung anong trabaho niya. Sabi niya isa siyang pianist. Timing na may piano doon, pinatugtog ng napakagandang, ang galing niya talaga. After that, umalis yung officer, pagbalik niya, binigyan niya ng maraming pagkain. Yung isang tao na ito, naghahanap ng tinapay. May isang officer, kahit na sila yung pumapatay, binigyan siya ng tinapay. So parang yung time na yung pinakita na siya lang yung survivor. At namatay lang siya year 2000. And the movie was made in honor sa kanya. Pero mas maganda yung sasabihin ko ngayon, may isang naghahanap hindi lang ng tinapay, pero ng tinapay ng buhay.
And si Jesus Christ, winelcome niya. And so we can learn mula sa ginawa ni Jesus Christ on how to welcome and share the gospel sa mga naghahanap. Naghahanap sa buhay. Naghahanap ng kaligtasan. Naghahanap sa Diyos. Naghahanap kay Jesus Christ. At yun yung nabasa natin kanina sa John chapter 3, 1 hanggang 15. Okay, tingnan natin yung next na slide for our question. How can we effectively reach out to those who are religious yet seeking deeper spiritual truth as Jesus did with Nicodemus? So, usually, itong mga naghahanap, medyo religyoso sila. Pero katulad ni Nicodemus, there is something na kulang. Tingnan po natin kung paano tayo mag-share sa kanila. Una, the first step is welcoming and listening with hospitality. Ang mga Pinoy, ang tawag, magaling tayo, hospitable tayo sa mga bisita. And even in welcoming yung mga naghahanap kay Kristo sa Diyos, we should be hospitable. Can you say amen to that? Tingnan po natin yung sa next na slide. Now, there was a Pharisee. A Pharisee is a religious group at that time. Sila ay very strict sa Jewish religion. So in a way, si Nicodemus is a very religious person. Alam niya, pinag-aralan niya about God, about yung theology nila, about religiosity, about spirituality. And then, ang pangalan niya ay Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. Hindi lang siya isang Pharisee, pero isang leader ng community. Leader siya. A member of the Jewish ruling council. Nakita po natin ang kanyang social status. Religious and one of the leaders sa kanyang lugar. Pero very interesting, na kahit punong-puno siya ng religiosity, sabi dito, he came to Jesus. Okay. Isang relihiyoso, pero parang may kulang. Hinahanap niya at pumunta siya kay Jesus. And pansinin po ninyo, ang sabi dito, at night, gabi. Bakit kaya gabi siya lumapit kay Jesus Christ? Marahil siya ay sobrang busy, kaya gabi na lang doon siya lumapit kay Jesus Christ. Or marahil siya ay nahihiya kasi nasa ruling council siya. Isa siyang Pariseo, very religious. Bakit pa siya maghahanap, pupunta sa isang Jesus at that time? Pero sa Biblia, pag sinabing gabi, may symbolism yan. Si John, pag binabanggit niya yung night, may symbolism. Katulad nung si John ay lumabas para makipagkasundo sa mga Jewish leaders para ipagkanulo si Jesus Christ, ibenta si Jesus Christ, ang sabi ni John, and it was night. Hindi lang basta gabi ang ibig niya sabihin, kundi ang isip ni Judas ay dumilim na. So, when John said, he came to Jesus at night, ang ibig sabihin nito, hindi lang basta gabi, pero there was uncertainty sa buhay, sa isip ni Nicodemus. Religious siya, pero uncertain siya. And then,
Pag sinabing night at sa time nila, ibig din sabihin nun, there was like separation sa Diyos. God representing light and day, pero yung night separated from God. So parang sinasabi dito na kahit siya ay isang Jewish, Pharisee, religious, pero separated siya sa Diyos. May mga taong religyoso, pero kulang, separated sa Panginoon. Pero ang magandang meaning nito is waiting, hoping. Gabi, naghihintay ka ng umaga. So pinapakita dito ni John yung pag-asa, yung hope na si Nicodemus, nandun man siya sa kadiliman na sitwasyon, papunta siya sa kinabukasan, sa liwanag. Can you say amen to that? Kasi lumapit siya kay Jesus. Naghahanap siya at tama ang kanyang tinumbok sa time na ito. At ang sabi niya, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. So ilang beses niyang binanggit yung God. Okay? Ibig sabihin nun, alam niya na may Diyos. Religious siya. At gusto niyang makilala talaga ang Diyos. At nakikita niya kay Jesus Christ. May isang tao, ito si Dr. Anthony Pezzota. Si Dr. Anthony Pezzota ay isang Italian na missionary sa Pilipinas. Galing siya ng Italy at pumunta siya ng Pilipinas. He studied 15 years in Roman Catholic seminaries. Isa siyang pare. At napunta siya sa Pilipinas bilang isang missionary. Pero sa pagbabasa ko ng kanyang kwento, parang may kulang sa kanyang buhay. Meron pa rin siyang hinahanap. Ang dami niyang alam na natutunan sa seminary, theology, or whatever, pero meron siyang hinahanap. Naging leader siya sa Don Bosco, sa Maynila, kung ano pa yung mga grupo na kanyang sinalihan. Pero later on, on February 26, 1974, after studying the scriptures on his own and through the testimony of Reverend Ernesto Montealegre, Tony trusted Christ alone as Savior and Lord of his life. So, nakita niya sa Scripture, natagpuan niya sa Scripture, na kulang yung pagiging religious niya. Kailangan niyang magtiwala kay Jesus Christ alone as his Savior. Later on, sinulat niya itong book, Truth Encounter, para sabihin niya ang testimony niya kung paano siya isang religious, pero hindi siya nagtitiwala alone kay Jesus Christ until such a time na naintindihan niya yung scripture. Kay Jesus Christ lang siya magtiwala for his salvation. Sabi sa Proverbs 8:17, basahin natin ng sabay-sabay, I love those who love me, and those who seek me diligently find me. Hallelujah. Yung mga naghahanap sa Diyos, diligent, sincerely, sabi niya dito, will find me. Katulad ni Nicodemus, katulad ni Pezzota. Sa Jeremiah 29:13, basahin natin ng sabay-sabay, You will seek me and find me
when you search for me with all your heart. So sa mga naghahanap, matatagpuan nila ang Diyos. Sa next na slide, ito po yung church natin. May mga pumupunta, minsan may mga bago na pupunta sa church natin, dadaan, later on, kung ano yung ma-feel nila, babalik sila, or later on, hindi sila babalik. Ang challenge is that, hospitable ba tayo? Welcoming kaya tayo sa mga naghahanap sa Diyos? Kasi nga simbahan, church, may mga tao na gustong hanapin ang Diyos. And then, naghahanap sila ng simbahan. Usually, the challenge is, paano natin sila i-welcome sa ating simbahan para makilala nila ang Panginoong Diyos. So, number 1, sa mga nagagawin natin, sa mga naghahanap, is to be hospitable. Can you say amen to that? Minsan, yun yung problem ko. Kasi minsan sabi ng misis ko, para kang galit. Para kang seryoso. Kasi minsan hindi welcoming yung aking mukha. Okay. Pero meron din naman sa atin yung talagang pagngiti talagang very welcoming. And so, let us be welcoming sa mga naghahanap sa Diyos. And then, yung next, titingnan po natin, the core message. Explaining the necessity of spiritual birth. Napakahalaga po ito. Kasi kailangan nilang maintindihan yung paano ma-born again. Yung tinatawag na regeneration. Yung pagkilos ng banal na espiritu para sila ay mabago. Ang sabi ni Jesus Christ nung nagsalita si Nicodemus, nag-reply naman si Jesus Christ. Let's read together. Next slide. Jesus replied, sabay-sabay, "Verily, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Hindi nila makikita ang kaharian ng Diyos hanggat they are born again. Okay. Naipanganak na muli. Parang yung caterpillar biglang naging butterfly. Okay. Tingnan natin yung next na slide. Ito si LA. Okay. Pinagmamalaki ng kanyang mga schools kung saan siya nag-aral. Okay, kung saan siya nag-aral dito sa Gentry, and even sa Lasal, sa Mapua, pinagmamalaki siya. Okay. Dating ordinaryong estudyante, biglang ngayon, kung titingnan nyo ang title niya, Engineer Lloyd Adrian Dumanayos. Okay. Biglang engineer. May transformation na bago. Congratulations, LA. From an ordinary student, naging engineer. May transformation. Pero being born again is even deeper than that. Tingnan naman natin yung next na slide. Ito naman sa mga Hindus. Okay? Yung incarnation, reincarnation, the journey of a soul over many, many lives. Halimbawa, dati ito ka, pwede kang dating bato, pagkatapos naging halaman, naging bulaklak, naging bulate, naging ahas, naging bibi, naging unggoy, naging tao, para bang evolution, ano? Okay, so ito yung paniniwala ng mga Hindu. Pag dati masama ka, pwede kang magiging bulate. Pag mabuti ka, pwede kang later on, naging naipanganak ka uli, nagiging mayaman ka na, naging governor ka na. So, yung nababago, natatransform. Alright. Pero ang pagiging born again is iba ang sinasabi ni Jesus Christ. Ito po yung paliwanag ni Jesus Christ.
kung ano yung transformation, yung pagiging born again sa next na slide. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely, they cannot enter a second time in their mother's womb to be born. Very practical si Nicodemus. Paano ang isang matanda mapapanganak na muli? Papasok ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para panganak muli? So tingnan po ninyo na hindi niya maintindihan. Kasi ito ay napakahalaga na katuruan ng isang pagiging Kristiyano or paano maging Kristiyano, paano ma-born again, mabago, ma-transform. Ito yung paliwanag ni Jesus Christ sa pagiging born again. Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit. Ano kayang ibig sabihin nito? Born of water and spirit. Ang symbol ng water is paghuhugas, paglilinis. Ang symbol niyan, yung tayo ay nalinisan, nahugasan sa ating mga kasalanan, karumihan. So, hindi ka pwedeng ma-born again kung hindi mahugasan, malinisan ng iyong kasalanan. And then, the Spirit. Ito naman yung work ng Holy Spirit. Sabi dito, flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Ang naipanganak sa laman ay laman. So hindi yon, kundi naipanganak sa Spirito. You should not be surprised at my saying, you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Nakikita ba natin yung hangin? Hindi. Nakikita ba natin yung Holy Spirit? Hindi rin. Ang ibig sabihin nito, ang pagiging born again ay gawain ng Holy Spirit. Hindi ang gawain ng tao. Ang Holy Spirit yung gumagawa para ang isang tao ay maipanganak na muli. Ang Holy Spirit yung nagpo-convict para maintindihan yung Word of God. Ang Holy Spirit yung gumagawa. Hindi natin alam kung gaano katagal, kung gaano kaiksi. Iba-iba po. Basta ang point dito, ang pagiging born again ay gawain ng Holy Spirit. Okay. Next na slide. Tingnan natin yung isang baby. No, I didn't choose to be born. In fact, nobody does. The decision to be born or born again is totally out of man's sphere. Kasi nga, ang sabi sa John 1:12-13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Okay? So, ang isang tao na naipanganak, hindi niya decision yun. Ginawang illustration yung maipapanganak ng isang baby. Halimbawa, nung ako ay naipanganak, decision ko ba yun? Decision ko ba yun? Sinong may desisyon na ako ay maipanganak? Decision ko ba na maipanganak na isang Pilipino? Hindi ko desisyon yun. Kaninong desisyon? Meron akong kapatid, gusto niya magkaanak. Nagdesisyon siyang mag-anak. Pero hindi siya nagkakaanak. Meron naman iba na kahit ayaw nilang manganak, na ipanganak. So, you see the mystery of yung life. Ang point dito ni
ni Jesus Christ, ginawang illustration yung yung maipapanganak. Kasi hindi natin desisyon yon. Yung pagiging born again, being born of God, this is the will of God. This is the decision of God. This is the work of the Holy Spirit. So mga kapatid, gustong i-point out dito ni Jesus Christ na ang pagiging born again natin, ginawa yan ng Holy Spirit. At yung mga religious people na gusto nating i-reach out, ipaliwanag natin ito. Na sila ay naghahanap dahil may conviction ang Holy Spirit sa kanila. Bakit sila nagkaroon ng desire na hanapin ang Diyos? Dahil unang-una pa, kumikilos na yung Holy Spirit sa kanilang buhay. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, "You did not choose me, but I have chosen you." Minsan, sa umpisa akala natin tayo yung una. Pero sabi, love is not because we love God, but that God first loved us. Una siya na nagmahal sa atin bago natin siya mahalin. Una siyang kumilos sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit para ma-convict tayo. And then, hanapin natin siya. So nakita po natin yung work of the Holy Spirit is very important sa pagiging Kristiyano. Para tayo ay ma-transform, ma-born again. And then next, panghuli, the essential invitation, calling for faith in Jesus. Then, sabi naman ni Nicodemus sa next na slide, "How can this be?" Nicodemus asked. "You are Israel's teacher," sabi ni Jesus Christ, "and you do not understand these things. I have spoken to you on earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak on heavenly things? Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life." Paulit-ulit na sinasabi ni Jesus Christ yung word na believe, ibig sabihin napakahalaga ito. Napakahalaga ito na respond natin or ng mga naghahanap sa Diyos. Sabi in the Old Testament, the snake was lifted up. At ang sabi naman niya, the Son of Man, meaning si Jesus Christ, must be lifted up. Saan siya ma-lift si Jesus Christ? He will be lifted up. He would be lifted up doon sa krus. Okay, yun yung ibig sabihin nito. Jesus Christ would be lifted up doon sa krus, that everyone who believes may have eternal life. Jesus Christ died on the cross. Sino mang maniniwala sa Kanya, sasampalataya sa Kanya, may have eternal life. Ito po yung pagiging born again, gawain ng Holy Spirit. Etong believe, ito yung response natin. Sa John 20:31, kung titingnan natin sa book of John, yung believe, yung faith ay napakahalaga. Sinulat niya, ang purpose niya kung bakit niya sinulat ang book of John, sabi dito, basahin natin sabay-sabay, "But these are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name." So katulad ni Nicodemus na naghahanap, ito yung sinabi ni Jesus Christ. Pag naramdaman mong kumikilos yung Holy Spirit, maniwala ka. Maniwala ka. You believe. Ito po yung illustration natin. Next na slide. Ang faith, believing, parang kamay natin. Natatanggapin natin ang kaligtasan na binibigay ng Diyos. So, when we are evangelizing, we are sharing,
sa mga naghahanap, kailangan ipaliwanag natin yung importansya ng pananampalataya. Ito yung response. Challenge natin sila. Dapat maniwala ka. Kung sa tingin mo kumikilos sa buhay mo ang Holy Spirit, maniwala ka ngayon. Mag-pray tayo. Kasi nga naghahanap ka. Ang mga naghahanap, sabi ng Biblia, mahahanap nila ang Diyos. Yung next na slide, ito po ay kwento ng isang Anglican na naipanganak bilang Anglican pero later on ay naging Hudyo kasi nag-asawa siya ng Hudyo. Makita natin yung buhay niya na naghahanap. One time, may anak sila, sabi ng bata, kasi at that time yung nanay niya walang Diyos, atheist, sabi ng bata. Ako'y naniniwala sa Diyos. Ako'y naniniwala sa Diyos kasi pag tinitingnan ko yung hangin, ay yung mga leaves, yung puno, gumagalaw yung mga leaves, pero hindi ko nakikita yung hangin. Ganon din ang Diyos. Hindi ko siya nakikita. Pero, alam ko gumagawa siya. So, yung bata pa, yung nag-convince sa kanyang mga magulang. Okay, later on, ang kwento ng nagsulat nito, naging Hudyo sila, pero may kulang. Doon sa bahay nila, sa kabilang kalye, may simbahan. At sila ay in-invite. At sila ay nakinig sa mga mensahe. Umattend sila ng mga Bible studies for 9 months, sabi niya. Nakilala niya si Jesus Christ. Ang hinahanap niya is the person of Jesus Christ. Hindi lang basta relihiyon, kundi relasyon kay Jesus Christ. After 3 months, sabi niya, ang kanyang asawa ay ganun din. Natagpuan niya si Jesus Christ. Bandang huli, yung kanilang mga anak, silang lahat ay naniwala kay Jesus Christ. Mga kapatid, itong mga religious people, naghahanap sila. Katulad ni Nicodemus. Pero actually, ang hinahanap nila ay si Jesus Christ. Mga kapatid, ang prayer ko ay maging hospitable tayo. Welcoming tayo sa mga naghahanap dito sa church natin. Let's involve them sa gawain. Maintindihan nila na kailangan na gumawa ang Holy Spirit sa kanilang buhay. At kung nakikita natin gumagawa ang Holy Spirit, we invite them na sumampalataya kay Jesus Christ. Can you say amen to that?